Halika na. Halika na anak, kuha tayo ng ng malunggay. Tapos iluto natin pag nakakuha na tayo, iluto tapos pagdating ng papa nyo, kakain na. Alis ka anak, alis ka. Alis ka anak. O, tara daw, tara. Kuha daw tayo ng malunggay. O, dito na, tara na. O, pulot ka na. Uy, dito. O, pulot ka na ah. O, pulot na. Doon ka na anak, doon ka na. Iluluto natin yung malunggay. Igigisa natin yung malunggay. Narik mo. Sige, akit ka. Akyatan mo na yan. Hindi ka na kagaba dati. Dito na ako. Daram. Baka mahulog ka anak ko. Sige. Sige. Sige, darang. Wala namang paglagyan ng paama. Baka marunong pag walang paglagyan ng paama. Mandulas. Mahulog ka, Ate Gemma. Mamahulog na, wag na. Parang si mama mo lang, parang si mama ka lang, si mama mo lang ikaw ah. Yan, tingnan ko kung di ka mo. Marupok yan, Ate Gemma ha. Lima. Ikapilit na yung Akin na yan, Rek. Rick, wala hindi ko makuha. Ate Rick ne. Tadakal to ne. Rick. May gulay. Hindi na makababa. Hindi ako makababa.
Sandara, kunin mo yung ano. Agda. Wala tuwala. Paano umakyat? Kayang umakyat pero hindi kayang bumaba. Oh my Yan ang God. problema, no? Nakayanang umakyat pero hindi nakayanan ang paano bumaba. Ayun. Ayun. Wag na, Sandara. Sandara! Wag na. Ito po yung nakuha namin na bunga ng malunggay na iluluto namin ngayon. Jim, Isikta mo! ito po ay tulong-tulong kaming nagbabalat ng bunga ng malunggay. Kasama ko yung mga anak ko. Tapos nakikialam naman yung mali. Sige na, kunin mo na. Kuha ka ng kutsilyo na doon ka. Hiram ka kay mama, anak. Sige na. Ito ka na. Hiramin mo doon kay mama. Sige, punta ka na. Kunin mo na doon na. Sandara, kumuha ka na. Kutsilyo doon. Dalawa. Sandara. Sige, nakikialam na. Sandara, alis ka dyan. Habang binabalatan natin tong tong malunggay, pagkatapos na iluluto, pag dumating yung papat tito nyo, kakain na, tapos matutulog na siya, magpapahinga. Pagkatapos, manonood na yung mga bata. Ate Jema, ba, ang aga mong ang aga mong naggayak ng maiulam nyo. Bakit? Siyempre, ma'am, kukuha kami ng maaga, ma'am, ng gulay na bunga ng malunggay. Tulong-tulong kami kasi pag dumating yung asawa ko, ma'am, kakain na kami. Ako naman, nakarelate din ako sa ginagawa mo. Ganon talaga ang mga probinsyana, no? Probinsyano, pag nasa probinsya ka, lalo pag nasa bundok ka, ay maaga pa lang nagagayak na ng pagkain para pagdating ng gabi o bago magtakip silim, kakain na para maaga na matulog, ganon, di ba? Oh. At narinig ko kanina, may nabanggit ka na may tito papa. Bakit? Nabanggit mo tito papa? Kasi, ma'am, itong panganay ko, ma'am, tsaka itong pangalawa, ang tawag nila sa asawa ko ngayon, ma'am, tito yung tawag nila, ma'am. Tito. Opo, ma'am. Tapos itong dalawa kasi, ma'am, papa yung tawag nila, ma'am. Kaya tito at papa yung tawag nila, ma'am. Yung una tsaka yung pangalawa, ma'am. Tapos itong maliit, papa ang tawag nila sa kanya, ma'am. Dapat ang ang itawag lang nila kasi tito papa. Opo, ma'am. Kasi itong dalawa, pato, papa at saka to. Pato. Bakit tito? Di sila nasanay na na papa? Bakit? Ilang taon na ba sila na Ma'am? Yung panganay mo, ilang taon na dumating yung pangalawang asawa mo? Parang siyam na
8 ma'am, ganun. 8 years old. Oo, Ah, ma'am. bata pa. Hindi mo sila tinuruan na magpapa na lang sila. Hindi naman ma'am, talagang yun talaga yung kasama ko ma'am. Ang sabi niya, mas maganda na lang daw na Tito. Hanggat yun nakasanayan nila. Opo, ma'am. Pati itong ano. Itong pangalawa ma'am. Pangalawa. Opo ma'am. Oh. Tapos itong dalawa, papa. Opo. Pwede naman yun. Makasanayan naman nila kung nakasanayan sana nila nung bata sila. Ngayon kasi Yung malaki ano, na si ano eh. Yung kasama ko kasi ma'am, yun ang gusto niyang itawag kasi ma'am. Tito na lang sabi niya ma'am. Para sana na parang talagang anak na anak niya ba? Kasi nagpapa sa kanya. 'Di ba? Pati bunga sinama mo. Ay, ano? Yung buto? Opo ma'am. pwede? Malambot ma'am. Malambot siya oh. Ah. Hmm. Ah, oo. Narinig ko eh. Tito, papa, yun pala. Yun ma'am. Jeric, itawag mo kay ano, tito. Wag na tito ha. Pato na lang. Pato. Subukan mo ha. Biruin mo si tito mo. Tumatawa yung maliit mo. Sabi mo, kumusta pato? Yun pala. Anak. Papa pala at saka tito ang tawag nila. Wow, ang sarap niyan ha. Igisa mo lang yan. Kahit bawang sibuyas, kamatis, wow. So, ibig sabihin, halos yan ang ulam palagi. Sahog lang ay sardinas, Ate Gemma. Minsan ma'am, yung yung bangus na prinito. Oh, wow, ang sarap nun. namin, ma'am. Minsan din ma'am, yung inihaw ma'am na bangus. Wow, ang sarap nun. Ay, Diyos ko, isahog mo yung inihaw na bangus. Pero kung wala talaga ma'am na bangus, yun talaga yung sardinas o ma'am, kamatis. Magkano sahod ng asawa mo? Ma'am, 600 isang araw. Isang araw. Opo. Eh, anong nabibili mo sa isang araw? 600. Yung 600 niya naman ma'am, kada bali lang naman niya ng Merkulis yun ma'am. Bali-bali. Bali siya ng Merkulis ma'am, tas bibili ng yung pagkain, yung bigas. Ganun, Bigas. ma'am. Pero ang mga bata, kahit paano, nakakatikim naman din ng masarap paminsan-minsan ng ulam. Opo. Karni, Opo, isda. ma'am. Nakakaano din sila ng karne ma'am, isda. Pero karamihan talaga ma'am, gulay. Very good. Okay lang yun. At least kahit paano, ay nakakatikim sila. Opo ma'am. Diba? So, lahat yon ay nagagastos nyo. Yung ma'am, Oo, hindi kayo nakakapagtabi. wala mama. Kumbaga, sagad pa. Opo, ma'am. Kulang pa kung Oo, tuusin. ma'am. Lalo na ngayon, mag-aaral itong magiging 4 ng estudyante mo. Siyempre, tipid na ma'am. Pamasahe pa nila, Opo. baon pa nila, pagkain. Eh, siyempre, yung asawa mo na mamasahe din. Hindi siya ma'am yung gasolina ma'am. Gas pala, ibig kong sabihin. Opo, ma'am. Kasi may single pala kay motor, di Opo, ba? ma'am. Okay. So, sa 600 kasi ngayon mga kabayan, kung 4 ang anak mo, kahit nga 2 lang, kulang pa din yun. Lalo na kung may estudyante ka, hindi sapat talaga. Kaya talagang wala. Kung meron man silang income po mga kabayan, yes, makakakain sila, pero sobrang budget at minsan hindi makaranas talaga sila ng din, tiis-tiis din kumbaga. Kahit sabihin mo nagtatrabaho si mister niya, no, ay para lang talaga sa pagkain. Hindi na nila maharap-harap ipaayos itong bahay nila. Dahil mas importante sa kanila yung pagkain nila. Yung bahay, tiisin na lang muna. Hala, sige, pwede pa naman. Hala, sige, ganyan lang siya. No? At kahit gustuhin man nilang ipaayos yung bahay, dahil nga mas kailangan unahin yung pagkain nila, priority yung pagkain. Saka na lang yung bahay. Kaya natitiis ng ganyan mga kabayan. Ang gutom hindi matitiis, pero ang bahay na ganyan matitiis kahit papaano. Kaya pray natin ng sabay-sabay, nawa ay maano natin,
matulungan natin mga kabayan. Kaya walang imposible, no? Nandiyan yung ating mga mapagmahal and very generous sponsors na malalambot ang puso, na handang tumulong. Think positive lang tayong lahat mga kabayan. Samahan ng dasal. Kayang-kaya po natin yan. So nabanggit nga po ni Ate Gemma, madalas nilang ulam. Sa bagay, kahit ako mga kabayan, hindi naman ako magsasawa niyan. Paborito kong mga ganyan eh, gulay-gulay eh. Ilibre dito. Ang mga anak nyo hindi nagrereklamo, Ate Gemma, sa madalas ulam malunggay. Hindi, ma'am. Dahon ng malunggay, bunga ng malunggay, bulaklak ng malunggay, puno ng malunggay, ugat ng malunggay, ganon. Hindi naman nagsasawa. Hindi naman yung puno, ma'am. Yung ugat naman. Hindi naman makain. Hindi naman sila nagrereklamo, Ate Gemma. Hindi, ma'am. Kasi yung inaano niya, ma'am, yung mga, yung tawag nito, sabaw, ma'am. Kontento na sila sa sabaw. Opo, ma'am. Po, tapos na yung ating bunga ng malunggay. Iluluto na po natin. Tapos, hindi, ano ka? Pati nasta ko yung mga ibaw. Hindi niya naman naalis. Tanggalan ko yung buto-buto na. Hindi niya naman naalis. Yung matigas. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.